Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, July 17, 2026. Aba, sumisipa si Philippine Stock Exchange natin. So, medyo malakas yung galaw ng mga blue chips ngayon. Tapos, meron tayong net foreign buy, 853 million. So, hindi lang si ICT yung binili. So, kasama na si Ali. Pero ang bumibili sa kanya, si Ayala Corporation natin. So, net foreign buy tong si Ali natin. Net foreign buy din naman si ICT, pero mga 200 million plus lang yung pumasok sa kanya. So yung ibang mga blue chips natin na naggalawan. So surprisingly, naging uptrend yung natuloy yung pagka-uptrend natin. And then nag-breakout yung index sa 6,300. Ayan. Hopefully, meron ulit net foreign buy by next week para gumalaw yung majority ng mga blue chip na stocks natin. Okay? So, good vibes yung closing ng market 6,404 and then up po siya ng 1.23%. So, contrary sa nangyayari sa US market, so kagabi medyo drop sila and then ngayon yung futures ng US market pa-drop, nagda-drop din siya. So, European stocks laglag at majority ng Asian markets natin laglag din po yung kanilang galawan. So, pati cryptocurrencies, ayan, laglag din. So, mapula yung nakikita ko doon. Nasa 63K si Bitcoin po natin. Okay? So, yun yung galawan sa major markets. And then sa Philippine markets, aside from mga blue chips, letter A yung mga winners natin. So, Aslag yun ang una. So, nag-up siya ng 10.68%. So, meron siyang 82K net foreign buy, tapos si IIS, Island Information to, no? Kahapon pa to gumagalaw. So, nag-up siya ng 6.06% ngayon. Walang net foreign buy. Tapos si Ali, malakas yung sipa, breakout 5.72% at meron siyang 146 million na net foreign buy. Ayala Corporation, 5.06%, market din siya, pero 13.75 million net foreign sell. ABG, talagang to the moon. So, 4.1%, ganda ng weekends ng ABG. So, 10.9 million net foreign buy. And then, si Robinson Land Corporation, nag-up din siya ng 3.84%. Pero net foreign sell naman siya ng, ilan ba to? 4.3 million. Okay? So, yung mga galawan natin. So, maraming sumipa. Ayan, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po kasi na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual. Subscribe ka lang dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel or kung sumo-join ka dito sa trading groups naman natin. Okay? So, yung nakasubscribe, maraming salamat sa usual viewers. Hopefully, bumalik na yung views. Wala pa rin. Tsaka medyo late na kasi ako nakakapag-upload. Super late, alas 10. Ayan. So, check mo na lang yan. Mga company reviews, mga sample trades sa market, technical indicators. So, weekends naman, pag-aralan mo na lang. Ayan, medyo masakit lalamunan natin. Yung ating risk management, tapos yung mga basic learnings dito sa market po natin. Okay? So, double check mo na lang yan. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Tapos sa Facebook account at saka Facebook page, follow mo na lang po kahit alin dyan para makareceive ka ng notification pag may post. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market and Twitter, wala pa akong nakitang summary ni Philippine Stock Exchange natin. So, basahin ko na lang yung mga nandito. Ito yung pinaka-summary natin galing kay Outsmarting Market. So, nag-close tayo and then malakas properties naman ngayon. So, nag-drop ang mapula lang ngayon, mining stocks, pero umakyat naman sila kahapon. So, properties yung humila at saka holding firms. Sa holding, syempre si si AC. So, property si Ali. So, 2.62% yung galawan po niya. Okay? So, finally, gumagalaw yung mga alaga natin. Nung noon break, malakas na sila eh. Yan o. So, property talaga 2.21%. First up.
alas 12 ng trading natin. So ito yung pinaka-reason. Ayala Corporation purchased 6 million Ayala Land common shares on July 17. Ayan, so pinupush up niya yung price action which is very good, di ba? Kaysa mag-delist yung mga stocks natin. Si Merara Mining, gumalaw lang siya ng konti as Makati Court to block the Department of Energy to disclose detailed asset data for planned coal mine auction, saying the move aims to clarify legal issues rather than delay the bidding. Ayan. Wala pa kasi yung bidding natin eh. Hotel 101, Libis stops off Quezon City, largest hotel nears launching. Tapos BPI, second quarter net profit way down by higher provisions. SEC files petition. Cebu signs with wet lease agreement with Vietnam Airlines. SPNEC, ano ba to? Here, resignation. Okay, so ito yung first half. EDC contributed 88% of first quarter revenue and recurring income of 1.4 billion, up 16% year over year. Ayan, kaya pala gustong bilhin ng Indonesia. So US-Iran conflict shows no easing. So ongoing pa rin. Kaya fuel price hikes loom amidst war. Ayan. So yan pa rin yung problema ng global markets po natin. Si Iran tsaka USA. Okay? So SEC sought court protection. Panalo Max Bloom launch its mainstream premium online gaming platform. Okay? So CLI, may mga insider trades. Netflix recently sleep. So marami sana sa US tech stocks yung bumabagsak, and then ayan, laglag sila kagabi. Tapos ngayon yung futures ng US market, medyo malakas din po yung laglagan ulit doon. Okay? So, patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? Double check na lang po yan. So, punta tayo dito sa index. Himala, no? Breakout tayo sa 6.3. Very good. So, next target. Pwede na ba nating targetin yung gap dito? 6,600. Wala eh, nakalampas na eh. So, at saka may konting sundot ng halos 1 billion na net foreign buy-in. No? Pakonti-konti, mapupunta sa overbought si TSE market. Pero hindi lahat ng blue chips, diba? So, nakita nyo naman, selective lang sina ICTN, sina Ali. Pero yung iba, wala pa rin sina URC, laglag pa rin yung mga galawan po nila. Okay? So, tignan natin yung mga winners. Aslag, yan. So, next na breakout stocks, 10.68%. Sino pa? RAK. May volume din si RAK, oh. Yun, oh. Nilalaro pala to. So, 7%. Hindi ko napansin to si RAK. May volume pala. Tapos si Ali. So, breakout, 5.7%. Si CREC, 5% din. Ayala Corp, 5.06. Ito, maganda breakout. Tapos si ABG, super breakout. Super stock na to, no? So, 4.18%. Si DHI, 3.8. Robinson Land, 3.8. Yan, breakout. Converge, 3.4. Nag-breakout sa MA20. SMPH, hindi pa nakaka-breakout. So, 3.14%. And then si Shell PH, 2.7%. May setup. Okay, so sa mga losers, ABS-CBN, no? Ayan, Sharetech. Kaya konting ingat sa high flyers. 4.26% up. So, CHP, 3.06 drop. FGen, ayan, napagod na. Ingat sa close the gap. 2.64% at saka si Bloomberry, negative 2.6%. Okay? So, yun po yung mga galaw natin. Sa mga blue chips, yung mga maraming gumalaw. Ayan, si Ali, si AC, sino pa? Silang dalawa lang eh. Globe, ayan. Si Globe, umakyat din pala, oh. Ganda rin ng galaw ni Globe, oh. So, actually, above din siya ng MA 100. Saka si Converge. Okay? So, yun po yung mga big caps natin.
So, silip tayo sa global market. Mapula. Ayan, mapula. So, medyo pangit yung galaw dito dahil sa giyera pa rin. And then, okay. So, yung futures mapula. Negative 0.86. Dow futures negative 0.62 and then Nasdaq negative 1.63. So, confirm yan. Mababa Europe at saka Asia. Majority sa kanila is laglag. Taiwan naman ngayon, no? Tsaka Korea pala, oh. Grabe yung Korea. 6%. So, buti wala tayong mga ganyan. Okay, so cryptocurrencies, laglag din, 63K si Bitcoin, Ethereum, 1.8K, BNB 563, XRP 1.08, Sol 74, Dodge 0.07. Okay? So balik tayo dito and very quick review sa trending stocks. Ayan, medyo masakit yung lalamunan natin. Okay, so nahin natin si letter A. Aslag, maganda po yung kanyang galaw. Ayan, yung mga hindi natin napapansin na stocks. Mukhang nag-start na silang gumalaw. So, maka-breakout din natin. Kundi, taas ulit na itong si Aslag natin. No? Okay, makakabawi na yata itong si Aslag. So, maganda yung galaw niya. Yung RSI niya, nandito na sa bull side ng market natin. Tapos maganda yung parang breakout candle niya. So, best case scenario, syempre dito sa 1.27 and then support, malapit lang siya. So, dito sa 1 point or rather dito sa around 1.05. Okay? So, meron tayong babantayan na stocks. So, nag-close siya ng 1.14 and then 10.68%, 82K net foreign buy. Pero pinaka natin na isa, itong si Rock pala. So, anyway, hindi ko napansin. So, bantayan na lang natin yan. Next, IEAS. Ito, pangalawang araw na rin. Napansin ko ito kahapon na gumalaw. Ayan. Maliit lang yung candle niya. Pero kung sisilipin mo, yung volume mo, bigla na buhay. Ayan. So, magta-try mag-breakout next week. Hindi siya natuloy dito sa sa ang laki bagong open lang to, 'di ba? Dati tapos nag-drop. And then ngayon, nag-start na mag-recover yung price action niya. So, tingnan natin kung maka-breakout tayo dyan sa area na yan. So, 0.1476. Lately, sideways lang siya. Oh. Pero ngayon lang siya nag-breakout dito sa RSI 50 ulit. So, ganyan din, no? Parang range trade din yung nakikita natin. So, nag-close siya ng 0.14 up ng 6.06% and then wala siyang net foreign buy. Next, Ali. So, yung sariling company na bumibili kasi ayaw ng foreigner sa kanya. Ayan, so very good. Maganda yung itsura. Breakout sa MA 100. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. And pinaka-next na resistance, pag-uusapan natin is ito. So, from 16.5 to 19. Ayan. Hopefully, makabalik tayo sa 30. Lalim ng binagsak nito last time. So, very good. Bullish yung RSI. Share buyback yan yung nakita natin na mga foreign volumes. So, nag-close po siya ng 17, up siya ng 5.72%, and then 146 million net foreign buy. Foreign buy. Okay? Next, Ayala Corporation. So, yung parent company, eto, magalaw din to. Maganda yung kanyang galaw. Nag-breakout ulit sa MA 100. So, on the way siya sa pinakamalapit na resistance dito sa 547. Parang range, puro range trade yung nakikita natin ngayon. Okay? So maganda yung RSI, bullish, nasa 68 na. Pero hindi pa overbought. Tapos sa MACD, okay din yung kanyang galawan. Ay, yung price action niya. Nag-higher low din pala itong si Ayala Corporation natin. Okay? High chance, 547. So nag-close siya 508, 5.06% up. And then, kailan 13 million net foreign buy. Okay? Ito panalo. Si next natin. Si EBG. So, to the moon na yung, yung galawan niya. So, sakto na siya dun sa konti pa, dito sa bandang kaliwa. Yung nilagyan natin ng mark kahapon. Okay? So, congrats na lang kung meron ka kasi umakyat pa rin siya. Wala tayong balita dito kay ABG na bago. Okay? So, kaya lang medyo mataas yung yung niya, yung galawan na niya.
So, wala nang support dyan. Nag-breakout na yung candle natin. Okay? So, dahil dyan, overbought pa rin yung RSI, nasa 83, super bullish yung galawan natin. Okay? So, hindi na kaya ng trend channel. Okay yung catalyst nito, no? Binobomba, oh. So, nag-close siya ng 41.15, up ng 4.18%, and then 10 million net foreign buy. And then lastly, si Robinson Land Corporation, hopefully breakout na rin yan. Okay? So, nag-breakout sa Conso at bumalik dito sa ibabaw ng MA100. Tignan natin kung babalik din siya dito sa range natin na to. May gap pala, oh. So, baka i-fill natin yung gap na yan bago siya mag-pullback. Okay? So, okay din yung RSI level. Maganda, diretso. And then, ganun din yung MACD formation natin. Okay? So, nag-close siya 17.34, up siya ng 3.83%, and then 4 million net foreign sell. Okay? So, hindi mo natin ramdam sa ibang blue chips. Meron naman pa isa-isa na gumagalaw at siya na yung nagpapataas ng presyo mismo, si Ali. Si AC na nagpapataas ng kanyang pinaka-price action. Okay po. So, at least good weekends para sa mga may Ayala stocks. And bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pic, Twitter, and Patreon sa magsunod guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.